Nagpapatuloy po ang News at 1. Mga Moro nagsama-sama upang ipanawagan sa mga mambabatas na ibalik sa orihinal na bersyon ang panukalang BBL o Bangsamoro Basic Law. Tinatayang 15,000 tao naman ang lumahok sa isang prayer rally. Ang detalye niyan sa ulat ni Princess Habiba Sarip. BBL is not dead. Ito ang naging sigaw ng mga emosyonal na Moro sa isinagawang malawakang prayer rally sa Marawi City, nito lamang linggo. Sa aming mga nakalap na mga litrato mula kay Najib Zacaria, kitang-kita ang dami ng mga dumalo na umabot mahigit kumulang 15,000. Mapaprofesyonal, may edad at mga estudyante nakiisa. Sa pagtitipon na ito, panawagan nila sa gobyerno lalo na sa mga mambabatas na suriin ng mabuti ang BBL, kung bakit ito pinapanawagan ng mga Moro at masagot ang mga katanungang ibalik ang ngayoy BL Bar sa orihinal na CAB-based BBL o ang nalagdaang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Dahil sa panawagang ito, dumaan man ang iba't ibang debate ukol sa nasabing panukala, ang mga Moro sa Lanao hindi napagod na iapila ito. Sa katunayan, ayon kay Aga Khan Sharif ng Bangsamoro National Movement for Peace and Development, hindi patay ang BBL kundi ito'y buhay na buhay sa puso't isipan ng mga Moro. Si Father Chito Suganob, isa din sa mga dumalo sa pagtitipon, suportado tawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na ibigay ang self-determination sa Mindanao at ang tunay na panukalang batas para sa tunay na kaunlaran. Agaw atensyon din sa nasabing prayer rally ang malaking tarpaulin na tila nagpapakita ng pagkadismaya ng mga Moro sa pamumuno ni Senador Bongbong Marcos bilang chairman ng Local Government Committee sa Senado na siyang nakahawak sa usaping BBL. Anila, ang BBL version ay sinumite ni Marcos ay isang insulto sa ilang dekadang paghihirap ng mga Moro. Kaya naman kitang-kita sa mga litratong ito na ito'y binabalot na magkahalong galit at pagkadismaya. Nariyan pa ang hindi maiwasang usap-usapan ng pagkawala ng tiwala ng mga ito sa mga Marcos. Katulad lang daw umano ni Senador Marcos ang kanyang yumaong ama na si Pangulong Marcos na pinapatay ang boses ng mga Moro sa kanilang karapatan. Dagdag nila, taliwas sa bersyon ni Marcos, oras na hindi maaprubahan ang pagbabalik draft ng BBL, pangamba nila, maaaring hindi rin magtagumpay ang ipapalit sa ARMM dahil sa ito'y walang kapangyarihang batas na umano'y mas mahina pa sa kasalukuyang ARMM at magdudulot lamang ng mas malaking tensyon sa rehiyon. 1986 nang maganap ang malagim na Jabida Massacre na kumitil ng aabot 120,000 mga kabataang Moro na dinala sa Corregidor Island na umano'y sasanayin ng gobyerno sa pakikidigma sa ilalim ng rehimeng Marcos. Ngunit sa huli, pinagpapatay ang mga kabataang ito ng walang kalaban-laban na hanggang ngayon hindi pa rin nakakamit ang hustisya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sarip.